Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa paggalang sa mensahero, paggalang kay Allah at sa kanyang mensahero. Opo mga kapatid, yan po ang ating paksa kung saan bibigyan natin ng linaw na kung saan ang magandang asal ay merong malaking papel sa Islam na kinakailangan ng kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, nauukol lamang sa Kanya. At kaya pagdakila at pagsunod sa Kanyang mga utos at paglayo sa mga ipinagbabawal sa Kanya. Kaya sa lahat ng mga utos ng Allah, ay dapat mahiya po tayo kapag tayo gagawa ng kasamaan. Kasi nga kapag gumagawa ka ng kasamaan, ay dapat ipinapairal natin ang kahiyan natin. Kasi nga sa araw paghukom, ang lahat ng mga gumagawa ng kasamaan ay talagang mahiya yun. Kaya ang paggalang kay Allah subhanahu wa ta'ala, dito pa lang sa mundo mga kapatid. Kasi nga dito tayo hahatulan ng Allah subhanahu wa ta'ala at dito rin tayo bibigyan ng paghahatol. Kaya po mga kapatid, mayroong sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu la ilaha illahu wa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ang Allah na walang Diyos kundi Siya, talagang titipunin nga kayo sa araw ng pagkabangon na walang pag-aalinlangan roon. At sino kaya ang mas tapat kaysa kay Allah sa pagsasalaysay? Kaya dyan sa sinabi ng Allah mga kapatid, si Allah lamang ang tapat na nagsasalaysay. Kaya lahat ng mga sinasabi ng Allah, lahat ng binabalita ng Allah lahat ay katotohanan. Kaya kapag ikaw nakarinig ng salita ng Allah, dapat marunong ka talagang gumalang. Sa papaanong paraan, dapat mo pakinggan mo ng maigi. At kung pinapakinggan mo, unawain mo rin. At kung naunawaan mo na rin, isa puso po kapatid. Kapag naisa puso na po, ay isa sa gawa na po ng mga parte ng ating katawan. Kaya sa paniniwala mga kapatid, yun talaga. Lahat, hindi naman pwede isasalita ka lang tapos wala naman sa gawa. Kaya po, yan ay isa sa mga paggalang natin na sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo na kapag ang Allah nagbibigay ng hatol. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at wala dapat sa pananampalatayang lalaki at babae kapag hinatulan ng Allah at ng kanyang mensahero ng isang bagay, ito ay magiging kanilang pagpipilian mula sa kanilang kalagayan. At ang sino mang susuway sa Allah at sa kanyang mensahero ay talagang naligaw ng napakalinaw na pagkaligaw. Kaya dyan sa sinabi ng Allah mga kapatid, yan, nagpapatunay talaga ito na kailangan natin kusang tanggapin ang hatol ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tanggapin natin ng buong puso. Hindi pwede ihati ng puso, kalahati ng puso, kalahati ng pag-iisip, kalahati lang, tapos ang kalahati naman tatalikuran mo o itatanggi mo. Hindi ganun. Kasi nga, wala ka na dapat na pagpipilian, kapatid. Katulad sa mga nabanggit dito ng Allah.
Kung ikaw ay tumataglay ng pananampalataya, huwag ka na mamili ng iba pa. Kasi nga, yan po ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang Islam. Yan po ang katuruan ng ating reliyong Islam. Kaya dapat tanggapin mo talaga ng buo-buo ang mga hatol ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yung hatol ng Allah, siya po ang makatarungan sa lahat. Ang Allah lamang ang namimili at siya po ang makatarungan sa lahat ng bagay. Allahu Akbar. Kaya kung makatarungan pa lang Diyos mo, dapat ganun po talaga ang ating tatanggapin. Kaya, ako sana pa magandang ang paggalang natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay dapat malugod ka sa mga itinadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang buhay natin ay puno ng mga pagsubok, lalo na kapag nawalan ka ng mahal sa buhay, kapag nawalan ka ng hanap buhay, nawalan ka ng lahat ng mga nakakuha ka ng pakinabang, ay talagang mga pagsubok ng Allah. Kasi nga nabanggit talaga ng Allah sa banal na Quran. Sabi ng Allah, wala nabuluwannakum bi syai'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsi min al-amwali wal anfusi wath thamarat wa bashshir sabirin. Siya sinabi ng Allah, at sadyang susubukan namin kayo sa anumang bagay mula sa pagkatakot at pagkagutom at kakulangan ng mga ari-arian at mga sarili at mga bunga, at balitaan mo ang mga ganda ng mga ganda ang mga matiisin. Allahu Akbar, kapatid, napakaganda na pagkasabi ng Allah. Na kapag dumating mga pagsubok ng Allah, ang mga paggalang mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, dapat tindihin mo. Dapat meron kang pagtitiis. Kasi nga, alam mo, lahat ng mga pagsubok ay galing yan kay Allah. Kapag nawalan ka ng mahal sa buhay, ano pa dyan, ang mga kinalulugdad mo, kapatid, ibig sabihin yan, hindi mo hawak o kaya hindi mo minamay-ari ang mundong ito. Ito po ay pahiram lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung kapag pahiram lamang, ay dapat gamitin mo sa wasto. At ibig sabihin din na kailangan mo rin ibalik yan lahat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, ang magandang pag-ugali dyan mga kapatid, bilang paggalang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay dapat ang puso mo ay dalisay. Na kailangan ibalik mo lahat. O kaya kung nawalan ka, pagtiisan mo na lang. At isa sa mga pinakamagandang paggalang natin kay Allah ay ang pagdudua. O kaya pagsusumamo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na kailangan ipakita natin na tayo ay mga alipin, na tayo ay hamak ng mga nilikha, na merong Panginoon na tumatanggap ng ating mga pagsusumamo. Kaya sa mga panalangin natin kay Allah, yung dapat ganun ka, huwag kang magyabang, huwag kang magmataas. Ipakita mo na ikaw ay hamak ng alipin. Ipakita mo na ikaw ay nangangailangan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun na ganun ang paggalang natin kay Allah. Na kinikilala mo ang kanyang posisyon, na siya ang Diyos, na siya ang Panginoon, na siya ang manggalalang ng lahat ng mga nilalang. Ganun na ganun. Kaya, ang pakita mo talaga, kapatid. Kaya sa Islam, ang pinakamalaking kasalanan na hindi ka minsan papasukin sa paraiso, yun po ang pagyayabang. Kahit bigat lang yan ng langgam na nasa puso ng isang manampalataya, yun pa ang dahilan. Kasi nga, hindi siya nagpapasakop kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, kapag hindi ka nagpapasakop, hindi ka nagpapakumbaba, ay talagang nagyayabang ka lang. Kaya sa paghihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, dapat isa puso natin, dapat isipin natin ng Allah ay malapit. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
Katulad ng sinabi ng Allah, at kapag tinanong ka ng aking mga alipin hinggil sa akin, kung gayon, ako ay talagang napakalapit. Tinutugon ko ang panalangin ng tao kapag siya ay nanalangin sa akin. Kaya't dapat sila'y tutugon para sa akin at naniniwala sa akin, baka sakali sila'y mapatnubayan. Kaya, diyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang hingid, ang hangad natin, na sana papatnubayan po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi dapat tayo magyabang, hindi tayo dapat mag-isip ng masama kay Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo ay kailangan gabayan, na kailangan magpakumbaba, na kailangan katakutan din si Allah. Yun, isa sa mga paggalang natin kay Allah, dapat katakutan natin ang tagapaglikha. Kung ikaw gagawa ng masama, naunahan ka pa ng takot, Allahu Akbar, ikaw po ay nasa tamang landas. Ikaw ay talagang tunay na mananampalataya kasi naunahan ka ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, sabi niya, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Sinabi ng Allah, sinabi ng iyong Panginoon, manalangin kayo sa akin, kayo'y aking didinggin, at katiyakan ang mga yaong nagmamalaki tungkol sa aking pagsamba ay makakapasok sa impyerno ng kahiya-hiya. Kaya dyan sa sinabi ng Allah, mga kapatid, kahiya-hiya po kapag ikaw nagmalaki, wala kang takot sa Diyos, iba ang pinapanalingan mo, iba ang sinasamba mo, katakot-takot kasi nga itatapon ka sa impyerno. Paano ka? Kahiya-hiya kasi mga pinanggagawa mo na pagsamba sa mga rebulto, kaya sa mga Diyos-Diyosan. Kasi nga, wala kang mapapala kapag sinasamba mo ang mga tagot. Ang tagot, yun po ang mga lumampas sa limitasyon. Alam naman nila, kahoy yan. Kahoy. Kung nilampasan mong limitasyon yan, tagot, tawag dyan. Sinamba mong kahoy. Alam mo lang kahoy, pwede mo naman yung panggatong, pwede mo naman pangtakip mo, kaya i-ano mo sa bahay mo, pangkumpuni mo, ginawa mo kasi sinamba mo, inukitan mo ng may imahe, tapos sinamba mo ang mudubila. Kaya katakot-takot, itatapon ka sa impyerno ka na kahiya-hiya ka sa lahat ng mga nilalang. Kaya sa paggalang natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, dapat taasan natin ang takot talaga, mga kapatid. Para hindi tayo kahiya-hiya pagdating ng araw ng paghukom. Tapos sa mga sa mga pagsamba rin natin, mga kapatid, isa sa mga magandang paggalang natin ay sumuot ng maayos. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya bani Adam, khudu zinakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o mga anak ni Adam, dalihin ninyo ang inyong mga palamuti sa bawat masjid at kumain kayo at uminom at huwag magmalabis. Katotohanan, hindi iniibig ang mga mapagmalabis. Kaya, dyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakalinaw po, mga kapatid, na kailangan magsuot ka ng mga magaganda. Papasok ka sa masjid, dapat hindi ang purpose mo doon magsamba, di ba? Purpose mo magsamba ka doon. Kung pagsamba ka, dapat mayroon ka rin paggalang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paggalang, magsuot ka ng mga magagandang damit. Kasi nga, yun ang meron nga dito si Imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Kawaan siya nawa ng Allah. Ang ilan sa mga naunang Muslim
ay may damit na napakamahalaga, na naghahalaga ng malaking halaga. At sinusuot ito habang nananalangin at nagsasabi, ang aking Panginoon ang higit na karapat-dapat sa aking paggagayak para sa Kanya sa loob ng panalangin. Allahu Akbar. Dapat ganun ang mga pag-iisip ng mga Muslim sa panahon natin. Ang pag-iisip natin, dapat magsuot tayo na mayroong mga dekorasyon kapag ikaw ay nagsasala sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pinapakita mo na ikaw ay mayroon talagang ikaw ay nagpapahalaga sa pagharap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung nakaano sila na yung mga nakapreserve talaga sila pangsala sa pangsala lang talaga na magandang mga damit. Merong presyo. Allahu Akbar. Tapos meron pa dito sinabi rin ng kanyang sinabi ni Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Sabi dito, kawaan naman siya ng alam natin na ang Allah ang kalawalhatian sa Kanya ay iniibig na makita ang bakas ng Kanyang pagpapala sa Kanyang mga alipin, lalo na kapag nakatayo siya sa Kanyang harapan sa oras ng pagdarasal. Allahu Akbar. Kaya sa oras ng pagdarasal, mga kapatid, kailangan ikaw isa sa mga mayroong magandang kasuotan. Kaya may mga hindi may butas, hindi lumang-luma na. Kung may pera ka naman, manuot ka ng mga magandang damit sa sala. Kasi ang kaharap mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Tatayo ka sa Kanya. Kung mayor na, kung hari na nga, grabe ang inyong paghahanda. Kung si Allah pa kaya. Kaya yun, isa sa mga paggalang natin sa tagapaglikha kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa rin, mga kapatid, dapat mapanatag po ang iyong kalooban. Kapag ikaw kaharap kay Allah, hindi mayroong ligalig, may nanginginig ang hindi ganun. Dapat mapanatag ka kasi nga binalitaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ikaw kasali sa mga mananampalataya. Katulad ng sinabi ng Allah, kad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, talagang nagtagumpay ang mga manampalataya na yaong mga sa kanilang pagdarasal ay mga mataintim. Allahu Akbar. Mataintim kapag ikaw ay nagsasala. Kaya dapat ganun. Kapag kaharap mo si Allah subhanahu wa ta'ala, dapat meron kang ganung pakiramdam. Ganun ang panampalataya, mga kapatid. Tapos isa sa mga pinamagandang gawin din, mga kapatid, kapag ikaw dumumi o kaya umihi, huwag kang humarap sa kibla. Yan isa sa mga kagandahan ng turo ng Islam bilang paggalang natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napakasagrado yan para sa atin. Lalo na ang kibla. Ang kibla na hinaharapan natin kapag tayo nagsasala ay napakasagradong lugar yun. Kaya kung ikaw ihi ka, tapos nandoon ka sa hindi sa bahay mo, kasi kung nasa loob ka ng gusali, wala problema. Pero kung nasa disyerto ka o sa mga plain na area, huwag kang humarap doon sa kibla. Katulad sa inulat ni Abu Ayyub Al-Ansari na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, kapag pumunta ang isa sa inyo para magbawas, kung gayon ay huwag harap sa kibla at huwag itatalikod roon ang kanyang talikuran. Ngunit umarap sa silangan o sa kanluran. Kaya yun, isa sa mga katuruan niya ng ating religion, mga kapatid. Umarap ka doon sa malayo sa kibla. Kaya yun ang ating paggalang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At isa sa mga lorin, kapag nababanggit ang pangalan ng Allah, nababanggit ang pangalan ng propeta, dapat dinadakila mo talaga, lalo na si Allah subhanahu wa ta'ala, pangalan ng propeta. Dapat mag-sallallahu alaihi wasallam ka. Kasi nga,
ayan ang isa sa mga isa sa mga kasi mga Muslim po tayo, naniniwala tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naniniwala tayo, balang araw ay dapat mo natin yan, bibigyan ka ng bigyan mo talaga ng importansya mga mababanggit na mga pangalan ng Allah. At si Prophet Muhammad Sallam, yun, isa sa mga dapat natin din na igalang kasi nga siya po ang mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mensahero, syempre, pagpapasalamat natin, dapat sabayan mo na rin ng paggalang. At alam naman natin ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napakarami. Kaya, mayroong sinabi sa Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ibinigay niya sa inyo ang lahat ng inyong hiling sa Kanya, at kung bibilangin ang biyaya ng Allah ay hindi ninyo ito mabibilang, kasi katunayan ng Allah ay sadyang katunayan ang tao ay sadyang mapang-api na papagpakwil. Kaya sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito mga kapatid, hindi natin halos mabibilang ang mga biyaya ng Allah, mga pagpapala niya sa atin. Ngunit tayo ay dapat magpasalamat na lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan natin magpasalamat lalo na sa mga biyaya niya pinagkaloob sa atin. Yun ang ating yun dapat ang puso natin ay nagpapakumbaba. Ang ating mga dila ay umaamin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang parte ng ating mga katawan ay dapat sumunod at magpasakop sa katuruan ng Islam. Allahu Akbar. Kaya yun isa sa mga pinakamatinding mga kapatid, kasi nga binibigyan tayo ng halaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat magpapasalamat talaga tayo. Ang pagpapasalamat ay nasa gawa at sa salita, hindi lamang sa salita. Dapat ipinapakita yan sa gawa mga kapatid. Kasi nga, sa pagsasala natin, sa pag-aayuno natin, o ano pa dyan mga gawain kung saan nakakalugod kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagsamba sa Kanya, ay talagang dadagdagan pa yan ng Allah. Kasi ikaw, nagpapasalamat ka tulad ng sinabi ng Allah, وَإِذْ تَعَدَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Sa sinabi ng Allah at nang ipinahayag ng inyong Panginoon, kapag nagpasalamat kayo ay talagang dadagdagan ko pa nga sa inyo, at kapag nagkaila naman kayo, tunay na aking pagparusa ay sadyang napakatindi. Kaya napakatindi ng kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid. Kaya sa paggano natin sa paggandang asal ay dapat natin yan, isalin natin yan, na dapat tayo ay nagpapasalamat talaga sa tagapaglikha, na hindi tayo mga palalo. Lalo na ang Propeta Salam ay kanyang mensahero. Siya ang nagpadala sa kanya, siya ang nagtalaga sa kanya ng aklat mula sa langit. Kaya po kapag mayroong gano'n mga kapatid, dapat igalang natin ang mensahero sallallahu alaihi wasallam. Kasi nga kapag ikaw ginalang ang mensahero, parang ginalang mo na rin si Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga lahat ng mga utos ng Allah nasa kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mayroong sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya, إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ang tanging salita ng mga mananampalataya kapag inaanyayahan sila tungo sa Allah at sa kanyang mensahero para magpapahato sa kanilang pagitan, ay sasabihin nila, narinig namin at susundin. Magkagayon sila ang mga magwawagi. Allahu Akbar, sila po ang magwawagi sa mga ganitong mga gawain na po. Gawain po saan magpasakop sila kasi sa hatol ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ikaw
ay nagpasakop sa hatol ng Allah. Allahu Akbar. Magwawagi ka, kapatid, sa araw kung saan kailangan ng mga Muslim magwagi. Pero sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa yakhshallaha wa yattaqih fa ulaika humul faizun. Asa sinabi ng Allah, sino ang sumunod sa Allah at sa kanyang mensahero at nangamba kay Allah at natakot, magkagayon ang mga iyon ay silang جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.